pasiklaban ng iba't ibang mga inventor sa Stanford sa California. May magagawa silang robot na pwedeng utusan kumuha ng gamit. May isang dig camera at kayang kumodag sa kung saang pasikot-sikot. At may nagsasayaw pa ala Michael Jackson. Ang mas nakakabilib, ilan sa mga inventor, bagets pa pala. Pero mas heavy guard ang robot na ito sa South Korea. Ang ginagawa niya kasi, magbantay ng kulungan. Armado ito ng 3D camera na di hamak na mas matalas pa sa mata ng tao o ng agila. Kaya kung may presong totopakin, wala itong kawala sa robot. At kung gusto mo itong makontrol, isang tapik lang sa inyong iPad, ikaw na ang magpapaandar sa high-tech na gwardya. Bantay sarado rin ang isang gutom na fox na ito sa itlog ng isang mama sa Colorado. Nang ialok na sa kanya, agad niya itong sinunggaban. Sabi ng lalaki, talagang nagpapakatapang siya sa pagpapakain ng hayop. Dahil kapag nagutom daw ito, baka mga alaga niyang pusa o kaya ay siya ang kainin nito. Oras nang rondahin natin ang mga balita. Metro Aksyon, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Aksyon. Mga militante na tutol sa pagtambay ng mga pwersang kano sa Pilipinas sumugod sa US Embassy. Kilos protesta nauwi sa girian at hampasan. Nang dahil sa pikunan, 7 anyos na lalaki patay matapos barilin ng 10 taong gulang na kalaro. Ginamit na baril pag-aari ng lolong pulis. Binatang nag-check-in sa motel sa Malabon kasama ang ka-textmate na tagpuang patay sa loob ng kwarto. At celebrity siblings na sina Aramina at Christine Reyes may tampuhan daw. Christine, yumabang na raw. Simulan natin ang aksyon sa tensyonadong rally sa labas ng US Embassy kaninang tanghali. Dahil walang gustong magpatalo, nagkasakitan ang mga rallyista at mga pulis. May report si Fritzy Cabial. Naging kasing init ng panahon ng face-to-face ng mga militante at ng puwersa ng Manila Police District sa kahabaan ng Ross Boulevard kaninang tanghali. Ang isang ito, minalas at nakatikim ng hampas mula sa shield ng isang pulis. Pero hindi nagpatalo ang mga rallyista. Ilang sandali pa, tulakan at mas marami pang hampasan ang naging eksena. Yung US Embassy at sa mga mamamayan, napakatagal na panahon na po yung ipinagkakait sa mga mamamayan. Nananatili na ang gobyerno ay nagsiserve sa kanilang interes at hindi po sa interes ng mga mamamayan. Bahagyaring naantala ang daloy ng trapiko dahil sa rally, isang lane na lang ng kalye ang nadaanan ng mga motorista. Giit ng mga militante, gusto nilang marinig ng mga taga-embahada ng Amerika ang pagkundena nila sa pamamalagi ng puwersang kano sa bansa dahil sa Visiting Forces Agreement. Mas dapat daw itong questionin at katakutan kesa sa puwersa ng China sa Scarborough Shoal at sa pumalyang rocket launch ng North Korea. Ang kailangan pong makita ng Pilipinas ngayon, ano po ba yung interes ng US? Bakit gusto niya pong istasyon yung kanyang mga military sa bahagi po ng Asia at gamitin pa yung mga facilities ng Pilipinas? Napakalma lang ang mga rallyista matapos makipagdialogo ang mga pulis. Ilang sandali pa, dumating ang iba pang militanteng grupo, bitbit ang mga placard at mga effigy. Pero napakiusapan naman sila ng MPD na magsagawa na lang ng programa sa gilid ng kalsada. Fritzy Cabial, News 5. Sa ibang balita naman, lumutang na ang pulis na lolo ng 10 taong gulang na bata na nakapatay umano ng kanyang kalaro na 7 anyos sa Malabon. Giit ng pulis, hindi sa kanya ang baril na ginamit sa krimen ng kanyang apo. Yan ang Metro Action Report ni Mia Reyes. Walang pag-aalinlangan nagpakita sa Malabon PNP si SPO3 James Bautista. Siya ang sinasabing may-ari ng baril na ginamit ng kanyang 10 taong gulang na apo na si Kaiser nang barilin umano nito ang 7 anyos na kalaro na si Xander noong 9 ng Abril. Giit ni Bautista, imposibleng sa kanya ang ginamit na kalibre 45 na baril dahil nasa cabinet pa rin daw ito matapos ang insidente.
Nung binuksan ko siya, nakalabas pa rin, ganun pa rin eh. Kasi nakakalas-kalas yun. Walang andun yung bala niya, andun yung magasin niya. Base sa investigasyon, naglalaro si Kaiser Sander kasama ang isa pang bata na si Boy sa kanilang compound sa Malabon. Napikon daw si Kaiser sa kalaro nilang si Boy at saka pumasok ng bahay. Rinig po kaming putok. Tapos po nakita na lang po namin si Sander na nakahiga na po doon. Hinihintay pa ang resulta ng ballistic test sa natagpo ang basyo ng bala sa crime scene. Naiuwi naman kagabi sa Mindoro ang labi ni Xander. Itinagi ng pamilya ni Kaiser na itinatago nila ang bata pero ayaw nilang sabihin kung nasaan ito ngayon. Sakaling lumabas sa ballistic report bukas na ang 10 taong gulang na bata ang aksidenteng bumaril sa biktima, agad daw nila itong dadalhin sa DSWD. At kung mapatunayang may pagkukulang ang lolo na pulis, hindi raw siya itatago ng kanyang mga kabaro bagkos sasampahan ng kasong administratibo. Mia Reyes, News 5. Susunod, binata na tagpuang patay sa loob ng motel. Babaeng kasama niyang nag-check-in. Kakikilala lang niya sa text. At magkapatid na Aramina at Christine Reyes, nagkakatampuhan daw. Christine, lumaki na raw ang ulo.